Kabanata 151. Igalang mo ako. Matagal nang nawala ang magiliw na ekspresyon sa mukha ni Winifred Zia. Alam niya na walang silbi si Harris Hubert. "Excuse me," sabi ni Winifred. Nakaramdam siya ng kaunting galit at gusto niyang layuan ang dalawang lalaking ito na may masamang intensyon. Gayunpaman, hindi siya pababayaan ni Harris. "Miss Zia, sigurado ka bang hindi mo ito i-consider? Sigurado akong nandito ka para sa Fashion Week ng Milan dahil gusto mong lumabas ang mga likha mo, di ba? Gayunpaman, sa totoo lang, ang mga designer mula sa Celestial Empire ay kaya mo. Gayunpaman, si Mr. Rossi ay isa sa mga pinuno ng 6 na pinakamalaking pamilya sa Milan," paliwanag ni Harris. "Ano ang sinusubukan mong sabihin?" Nagsimulang sumimangot si Winifred. "Kung ganoon, puputulin ako." Pumalaklak si Harris. "Nakatingin sa iyo si Mr. Rossi at gustong magpalipes ng gabi kasama ka. Kung mapasaya mo si Mr. Rossi, nangangako siyang bibigyan ka ng magandang pagkakataon na ipakita ang iyong sarili sa Fashion Week. Magagawa niyang mapansin ka ng maraming tao at ng iyong mga likha." Panayang ngiti ni Harris kay Winifred. "Miss Zia, kung madadala ka dito sa Fashion Week ng kumpanyang sumusuporta sa iyo, sigurado akong talented ka. Dahil talented ka, sigurado akong hindi mo tatanggihan ang isang bihirang pagkakataon na tulad nito, hindi ba ganon?" Idinagdag niya. Splash. Tinapon ni Winifred ang natitirang red wine sa baso niya sa mukha ni Harris. Ang mga sinabi lang ni Harris sa kanya ay isang insulto sa ego ni Winifred. Kaya naman, nagalit si Winifred. Napatulala si Harris. Samantala, nagsimulang lumakad si Kennedy Rossi. "Anong ginagawa mo?" Tigaw ni Harris kay Winifred. "Igalang mo naman ako." Nang matapos ang kanyang pangungusap, handa nang umalis si Winifred. Gayunpaman, hamarang si Kennedy. Ang kanyang tunay na kulay ay lumabas ngayon. "Tumigil ka nga dyan. May kasabihan sa Celestial Empire na dapat alamin kung sino ang isang aso bago ito matamaan. Galit na galit ako na nabuhusan mo ng alak ang buong empleyado ko. Bihira kong pilitin ang sinuman ng mga bagay na hindi nila gusto, gayunpaman, ngayong gabi, dapat kang matulog sa akin." Sabi ni Kennedy. Sampal. Hindi makayanan ang mga pang-iinsulto, sinampal ni Winifred si Kennedy sa buong mukha. Agad nitong nakuha ang atensyon ng mga tao sa paligid nila. Nang makita ito ni Mikhail na kachat pa rin ng kaibigan ay natigilan siya. Agad siyang tumakbo papunta kay Winifred. Samantala, hindi inaasahan ni Kennedy na sasampalin talaga siya ni Winifred. Sa katunayan, hindi niya inaasahan na may maglalakas loob na sampilan siya sa Milan. I announce that you are done for." Magagalit na sana si Kennedy nang tumakbo si Mikhail at hamarang sa harap ni Winifred. "Mr. Rossi, what's the matter? This is Miss Zia. She is my honored guest. I wonder what she has done to make you upset, Annie Mikhail." "Siya ang bisita mo." Umunat ang noo ni Kennedy. "Tama. I have specifically invited her over from Celestial Empire. Kung may nagawa man siya na ikagalit mo, please allow me to apologize on her behalf. Sana magpakita ka sa akin ng kaunting paggalang, Mr. Rossi." Nanatiling tahimik si Kennedy sa loob ng 2 segundo, tumingin siya ng may pagdududa kay Mikhail na para bang tinitimbang niya ang mga pagpipilian sa kanyang isipan. Samantala, mabilis na tumakbo si Harris at bumulong sa tenga ni Kennedy. "Mr. Rossi, huminahon ka. Medyo maimpluwensyang tao si Mikhail dito. At saka, maraming miyembro ng media ang nagbo-broadcast ng cocktail party na ito. Makakaapekto ito sa reputasyon ng pamilya Rossi kung masyadong seryoso ang mga bagay-bagay." Agad namang kumalma si Kennedy. Bilang ulo ng pamilya Rossi, at higit sa 30, kaya pa rin ni Kennedy na timbangin ang mga kalamangan at kahinaan ng kanyang mga aksyon. "Kung talagang interesado ka sa babaeng ito, we can do it privately," nagmamadaling dagdag ni Harris. Kalmadong ngumiti si Kennedy bago siya tumingin kay Mikhail. "Mr. Mikhail, patatawarin ko siya dahil nirerespeto kita." "Salamat, Mr. Rossi," sabi ni Mikhail. Tinggal ni Kennedy. Sa nangyayaring ganito, biglang nawala ang interes ni Winifred sa cocktail party. Medyo nakonsensya, nagpatuloy si Mikhail na umalis kasama si Winifred. "Miss Zie, I'm really sorry sa nangyari. Hindi ko ine-expect na may mangyayaring ganito," ani Mikhail. "It's all right, Mr. Mikhail. I don't mind," sabi ni Winifred. Bagamat nakakadiri sa kanya ang nangyari, hindi niya ito isinasapuso.
Kung tutuusin, maraming nakakadiri na lalaki sa mga cocktail party na ganito. Ito ay pareho sa lahat ng dako. Pagbalik sa hotel, si Tyr Summers ay naglalaro ng sokoban sa kama. Nang makita niyang nakabalik na si Winifred ay agad niyang ibinaba ang kanyang telepono. Ano ang nararamdaman mo, Winifred? Hindi sinabi ni Winifred kay Tyr ang nakakainis na pangyayari. Everything went well. I'm going to have to prepare for the fashion week for the time to come, nakangiting sabi niya. Naniniwala ako sa iyo. I'm sure Autumnfield can steal the spotlight just as it did in the previous competition. Tumango si Tyr. Samantala, sa isang marangyang European-style na manor, si Kennedy ay tinatangkilik ang isang Italian massage ng ilang blonde na babae. Hindi niya maiwasang isipin ang katawan ni Winifred. Lalo na kapag naaalala niya kung paano siya sinampal ni Winifred, hindi niya namamalaya na hahawakan ang kanyang mukha. Sa totoo lang, medyo na-excite siya. Mr. Rossi, tapos ko na siyang suriin. Si Winifred Zia ay ang presidente ng isang maliit na kumpanya sa Celestial Empire's Con City. Dati, nagsagawa ng kompetisyon ng isang kilalang designer doon at nakita ni Mikhail ang kanyang nilikha. Kaya naman, inimbitahan niya itong sumali sa Milan's Fashion Week kasama ang kanyang mga likha sa pagkakataong ito. Napangiti si Harris. Sa nadiskubre ko, wala talagang powerful ang background ng babaeng ito. Tsaka hindi naman sila close ni Mikhail. If you would like, I can send some people to capture her and bring her here right now, dagdag ni Harris na may kislap sa kanyang mga mata. Talaga? Tanong ni Kennedy. Mr. Rossi, kailan ako nagbiro sa iyo tungkol sa mga bagay na ito? Nalaman ko pa nga kung saang hotel siya tumutuloy. Nandito siya kasama ang kanyang boyfriend, ngunit hindi iyon magiging problema sa lahat. Kukuha ako ng ilang mga tao para makuha siya kahit patayin mo siya, hindi maglalakas loob na gawin ni Mikhail sa iyo, sabi ni Harris. Ahaha. Si Mikhail is a nobody. Kahit ang CEO ng isang sikat na designer ang tumayo sa harapan ko, wala siyang dare na gawin sa akin. Tumawa ng malakas si Kennedy bago sinindihan ang isang tabako. Well then, Harris Hubert, what are you waiting for? Pilasin mo at dalhin mo siya dito. Hindi na ako makapaghintay, sabi ni Kennedy. Kabanata 152. Pagbati, guro ng palasyo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, huminto ang isang itim na sedan sa open-air parking lot sa labas ng hotel na tinutuluyan ni Tyr Summers at Winifred Zia. Nang bumukas ang mga pinto ng sasakyan, lumabas si Harris Hubert at ang apat pang matatangkad na lalaki na nakasuot ng itim. Nagsimula silang lahat na maglakad diretso sa hotel. Hello mga mister, dito mo ba gustong magpalipas ng gabi? Tinalubong agad sila ng receptionist. Bigyan mo kami ng susi sa room 405. May hinahanap kami, sabi ni Harris. Mister, who are you? Pakipakita sa akin ang mga identity card mo para makapagrehistro, sabi ng receptionist pagkatapos umiling. Sampal. Inampis ni Harris sa mukha ang receptionist. Pagkatapos noon, kinuha ni Harris ang isang business card at itinulak ito sa kamay ng receptionist. Ito ang business card ng pamilya Rossi. Nang makita ng receptionist ang card, masunurin niyang kinuha ang susi ng kwarto at walang sabi-sabing ibinigay kay Harris. Mabilis na sumakay sa elevator ang 5 lalaki at nakarating sa room 405. Noon, nakaupo si Winifred sa tabi ng lampara at naghahanda ng iba't ibang draft ng papeles. Samantalang si Tyr naman ay nakaupo sa tabi niya at parang titig na titig sa kanya. Pakiramdam niya ay lalong nagiging maganda ang kanyang asawa. Kung tutuusin, parang mas lalo siyang nakakaakit kapag nakatutok siya sa kanyang trabaho. Bakit ka nakatitig sa akin? Pilit na tanong ni Winifred habang nakatitig kay Tyr. Because you are pretty. Keep working. Don't mind me, sagot niya. Namula agad ang mukha ni Winifred. Lalong naging makapal ang balat ni Tyr. Akmang pipigilan ni Winifred si Tyr sa pagtitig sa kanya, biglang tumalon si Tyr mula sa kama. Nagdulot ng takot si Winifred sa kanyang aksyon, dahilan upang takpan niya ang kanyang dibdib habang iniisip na baka may gawin ito sa kanya na labag sa kanyang kalooban. Gayunpaman, sinenyasan siya ni Tyr na tumahimik na may seryosong tingin. Manatili ka rito at huwag kang gagalaw. Nagtuloy-tuloy si Tyr palapit sa pinto. Matapos makarinig ng clicking sound, may nagtulak ng pinto. Nagulat si Winifred, ngunit binigyan ng mabilis na suntok ni Tyr ang tao. Bam! Agad na bumagsak sa lupa ang lalaking nakasuot ng itim at tila nahimatay.
Lahat ng nasa likod niya, pati si Harris, ay natigilan. Sa sandaling iyon, nagtama ang mga mata ni na Harris at Tear. Ikaw, ulalas ni Winifred habang tumatayo. Miss Zie, I'm sure hindi mo inaasahan na mahahanap kita ng ganun kaga. Isang nakakalokong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Harris. Pagkatapos noon ay tumingin si Harris kay Tear ng mayabang. Kiddo, you've got some skills. However, this is Milan. I warn you to be too confident. Boyfriend ka ba ni Miss Zie? Please allow me to introduce myself. My name is Harris Hubert. I am a friend of Kennedy Rossi, ang pinuno ng isa sa 6 na pinakamalaking pamilya sa Milan dahil gusto ni Mr. Rossi na matulog kasama ang iyong kasintahan, kailangan kong dalhin siya sa kanya. Kung ayaw mong mamatay, mangyaring tumabi ay natutuwa sa iyong kasintahan, bibigyan ka namin ng malaking halaga bilang gantimpala. Sabi ni Harris. Sa pagkakataong iyon, maging si Tear ay nabigla. May isang tao talagang may lakas ng loob na sabihin ang mga bagay na iyon kay Tear sa kanyang mukha. Nalampasan na ang linya. Galit na galit ngayon si Tear. Bang! Walang pidgel na sinipa ni Tear si Harris sa kanyang singit. Arg! Sumigaw si Harris sa tuktok ng kanyang mga baga habang nakaluhod siya sa lupa. Puno ng pawis ang ulo niya. Namutla ang mukha niya. Agad namang sinugod ng ibang malalaking lalaki kay Tear. Bang! 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 Pagkaraan ng 2 segundo, lahat ng mga lalaking ito ay nakahandusay sa lupa. Laking gulat ni Winifred kaya hindi siya makapagsalita. Winifred, pinilit mong matulog sa magkahiwalay na kwarto kahapon nang dumating tayo. Pero, hindi ako papayag. Ngayon, alam mo na kung bakit. Sige, gusto kong hintayin mo ako sa kabilang kwarto. Pupunta ako sa isang habang, sabi ni Tear. Gayunpaman, hindi kumikibo si Winifred dahil gulat pa rin siya. Makinig ka sa akin, sabi ni Tear. Nang magalit si Tear, kahit si Winifred ay nakaramdam ng kaunting takot. Sa makatuwid, hindi siya nagtagal sa paligid, ngunit sa halip, masunurin na naglakad patungo sa isa pang silid. Matapos hilahin si Harris at ang iba pang 4 na lalaki sa unit, isinara niya ang mga pinto sa likuran niya. Pagkatapos noon, naglakad siya papunta sa kabinet at kinuha ang isang solidong bote ng red wine. Nang panahong iyon, si Harris at ang iba pang mga lalaki ay nakahiga ng mahina sa lupa habang pinagmamasdan nila si Tear. Baka sa mga mata nila ang takot. Sa sandaling iyon, si Tear ay tila isang demonyo na dahan-dahang humakbang palapit kay Harris at sa iba pang mga lalaki. Bang! Inampis ni Tear ang bote ng alak sa isa sa mga lalaking nakasuot ng itim. Agad na nagkapira-piraso ang bote. Samantala, hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong mag-ungol ang mga lalaki dahil durog na ang kanyang bungo. Kinailangan ni Tear na kumuha ng isa pang bote dahil nabasag ang una. Samantala, si Harris at ang iba pang mga lalaki ay labis na natakot. You, don't be crazy. We are all Mr. Ross's employees. You can't afford to get into trouble with the Rossi family, hagulgol ni Harris habang sinusubukang tiisin ang sakit sa kanyang pandiya. Bang! Ang ulo ng isa pang lalaki ay dinurog ng bote ng alak. Pagkatapos nun, kumuha ng isa pang bote si Tear. Sa ngayon, naluluha na si Harris. Sa katunayan, basang-basa ang kanyang pantalon. Pera. Mabibigyan kita ng pera. Maraming pera. Please, bitawan mo ako. I'm sorry. I'm really sorry. We are from the same country. I'm begging you. Pakiusap. Bang! Nasira ang 2 bote. Pagkaraan ng 1 minuto, napuno ng amoy ng dugo at red wine ang silid. Naglinis ng kamay si Tear ng tuwalya bago nilabas ang phone niya. Gayunpaman, hindi niya ito ginamit para tawagan si Mikhail o hilingin sa kanya na asikasuhin ang gulo. Sa halip, binuksan niya ang Regal Web at nagpadala ng command sa website. Ang Master of Regal Palace, Tear Summers, ay nasa Milan, Italy. Isa pa, medyo may problema ako. Sa sandaling ipinadala ang utos, alam ng Diyos kung ano ang isang malaking kaguluhan na kumalat sa buong mundo. Makalipas ang humigit kumulang 20 minuto, isang sedan na sinundan ng isang tangke ang dumating sa hotel at huminto sa harap ng pasukan. 8 lalaki na nakasuot ng itim na uniforme na naglabas ng nakakatakot na aura ay bumaba sa kotse at pumasok sa hotel. Ang mga taong ito ay parang mga hari ng gabi. Pagpasok nila sa hotel, wala man lang lakas ng loob ang receptionist na kausapin sila. Sa sandaling itinulak ang pinto sa room 405, isang hilera ng matitigas na lalaki ang pare-parehong lumuhod sa lupa at yumuko kay Tear.
Greetings, Palace Master. Ako si Chief Fabian Mauro ng Regal Palace Branch sa Italy. Kabanata 153. Ako, Tear Summers, naghahari kay Rain. Ang katagang Palace Master ay parang kakaibang pamilyar. Bago ang malaking digmaan 1 taon na ang nakalilipas, ang titulong Palace Master ay wala pa rin sa Regal Palace. Noon, si King Tear Summers ang pinakamataas na pinuno ng Regal Palace. Gayunpaman, pagkatapos ng malaking digmaan, ang Regal Palace ay naging tanyag at itinatag ang sarili bilang ang pinakamakapangyarihang organisasyon sa reign. Kaya naman, kinailangan ng Regal Palace na i-reshuffle ang mga hanay nito. Dahil dito, na-promote si Tyr bilang Palace Master ng Regal Palace. Samantala, si Clifford Han at ang 4 pa ay binigyan ng titulo ng 5 Kings of Regal Palace. Sa ibaba nila, mayroong 18 commander, iba't ibang department manager. Ngayon, ang Regal Palace ay may mahigpit na sistema, halos parang ito ay isang imperyo. Sa totoo lang, mas pinili pa rin ni Tyr ang Regal Palace noong una dahil kapag nagkaroon ng mahigpit na sistema, nawala ang kalayaan sa loob ng isang grupo. Gayunpaman, kung walang mga panuntunan, ang organisasyon ay magiging magulo. Kaya naman, kailangang umunlad ang Regal Palace sa ganoong paraan. Kahit si Tyr, na siyang Palace Master, ay hindi maaaring baguhin ang katotohanan ito. Ito ang dahilan kung bakit nagustuhan pa rin ni Tyr na mamuhay bilang Tear Summers na malayo sa iba sa kabila ng pagiging Palace Master ng Regal Palace at namumuno sa 5 Kings of Regal Palace. Linisin mo ang lugar na ito, maikling sabi ni Tear Summers bago siya naglakad papunta sa kwarto ni Winifred Zia. Sa sandaling iyon, si Winifred ay paikot-ikot sa silid na kinakabahan. Nang buksan ni Tyr ang pinto at pumasok ay medyo kinilig si Winifred. Nang makita niyang si Tyr iyon, napahinga siya ng maluwag. Tyr, okay ka lang ba? Kinakabahang tanong ni Winifred. I'm fine. Anong nangyari sa'yo sa cocktail party kaninang hapon? Tanong niya. Ipinagpatuloy ni Winifred na ikwento kay Tyr ang lahat ng eksaktong nangyari sa cocktail party noong hapon. Naging malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Tyr matapos marinig ang kanyang kwento. The Rossi family. How dare they? Naikuyom ng mahigpit ni Tyr ang kanyang mga kamao. Para siyang papatay ng tao. Tyr, anong gagawin natin? Hindi ko akalain na hahanapin ako ng kasama. Mahirap ayusin ang mga bagay sa ibang bansa. Nag-aalala ako na baka maapektuhan din si Mr. McHale, sabi ni Winifred. Isang dayuhang lupain. Ako, si Tyr Summers, ang pinuno ng reign. Kinailan ni Tyr si Winifred sa kanyang mga bisig habang siya ay napabulalas. Kinabukasan, sa Rossi Manor. Buong gabing gising si Kennedy Rossi sa paghihintay kay Harris Hubert na dalhin si Winifred Zia sa kanya. Gayunpaman, hanggang sa madaling araw, hindi pa rin bumabalik si Harris. Sa oras na naghihintay si Kennedy, binigyan niya si Harris ng ilang tawag. Gayunpaman, walang tugon sa lahat. Dahil dito, hindi makatulog ng payapa si Kennedy sa buong gabi. Hindi dahil nag-aalala siya sa kaligtasan ni Harris. Sa halip, hindi niya maiwasang isipin si Winifred. Bilang pinuno ng pamilyang Rossi, ginamit ni Kennedy ang kanyang kapangyarihan para makakuha ng maraming babae na gusto niya. Gayunpaman, wala sa kanila ang kasing kahanga-hanga ng babaeng ito. Mr. Rossi, nagpadala na kami ng mga tao sa buong Milan para hanapin si Harris at ang mga lalaking kasama niya kagabi. Tuluyan na silang nawala. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng itim na sando. Nawala. Anong nangyari? Bumaba ang mukha ni Kennedy. Inala ko na namatay na sila. At saka, pumunta na ako sa namamahala sa hotel. Pero sabi ng tao, wala siyang alam, sagot ng lalaki. Wala. Paano yung surveillance footage? Kumunat ang noo ni Kennedy. Nag-malfunction ang camera. Sampal. Galit na galit, sinampal ni Kennedy ang lalaki sa kanyang mukha. Naniniwala ka ba sa kasinungalingang ganyan? Alam ba ng mga taga-hotel na galing ka sa pamilya Rossi? How dare they go against the Rossi family? Tanong ni Kennedy. Mr. Rossi, I don't think it's as simple as it seems. Sa katunayan, ang surveillance footage ay hindi nawasak ng ganoon na lang. Kung si Harris at ang iba pa ay pumunta sa hotel, makikita sila ng receptionist. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na aminin ito ay nangangahulugan na ang babae at ang kanyang kasintahan ay maaaring medyo makapangyarihan dito sa Milan. Kaya't nagawa nilang mag-hotel. Posible kayang mas makapangyarihan ang 2 kabataan mula sa Celestial Empire kaysa sa pamilyang Rossi.
Wala akong pakialam kung gaano kalaki ang mga kumpanya nila o background nila. Paano silang dalawa? Nawala na rin ba sila? Malamig na tanong ni Kennedy. Oo, sagot ng lalaki. Hihihi. Very well, Mikhail. Ang lakas ng loob mong kalabanan ako para sa dalawa mong partner from Celestial Empire, may death wish ka ba? Tumawa si Kennedy Rossi. Mr. Rossi, do you mean to say na si Mikhail ang taong umaatres sa kanila? Natigilan ang lalaki. Sino pa kaya kung hindi siya? Papuntahin mo kaagad si Mikhail mula sa headquarters ng Gucci. Kung maglakas loob siyang tumanggi, turuan mo siya ng leksyon. Utos ni Kennedy. Oo, sagot ng lalaki. Makalipas ang humigit kumulang 2 oras, sinamahan si Mikhail ng lalaking ito sa Rossi Manor. Nang malaman ni Mikhail na gustong makipagkita sa kanya ng pamilya Rossi, nahulaan niya kung ano ang kaugnayan nito. Gayunpaman, hindi niya alam ang nangyari kagabi sa hotel. Gayunpaman, hindi tinanggihan ni Mikhail ang imbitasyon. Sa halip, tinanggap niya ito ng buong puso. Sa tabi ng pool na may kakaibang disenyo, mahigit 12 malalaking lalaki ang nakasuot ng itim ang nakatayo sa isang linya. Noon, naglalaro si Kennedy sa pool kasama ang 3 blonde na dilag. Nang makita ni Kennedy si Mikhail na papalapit ay lumabas siya ng pool. Umupo si Kennedy sa mahabang upuan sa dalampasigan at nagsalin ng isang baso ng red wine. Mr. Mikhail, ikinalulugod kong maging panauhin ka rito sa aking hamak na tahanan. Halika, samahan mo akong uminom, hindi ba? Sabi ni Kennedy. Nakangiting naglakad si Mikhail bago kinuha ang wine glass at itinaas kay Kennedy. Mr. Rossi, ikalulugod kong imbitahan ka sa iyong bahay bilang bisita. Nagtataka ako kung bakit mo ako pinapunta dito ngayon, sabi ni Mikhail. Mr. Mikhail, I think we both know why I asked you to come here. Kaya naman, let's keep beating around the bush. Umalaklak si Kennedy. Kung hindi ako nagkakamali, si Miss Zia siguro ang tinutukoy ni Mr. Rossi kagabi. Sumimsim si Mikhail sa baso niya. Our company and Mr. Ross's family are considered good partners. I wonder if you can give up on Miss Zia this time for my sake, sabi ni Mikhail. Agad na naging malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Kennedy. Mr. Mikhail, anong klaseng relasyon meron kayo sa babaeng yan? Tanong ni Kennedy. We are long lost friends. Hanga ako sa talento ni Miss Zia, sagot ni Mikhail. Iyan lang ba? Tanong ni Kennedy. Isn't that enough? Mr. Rossi? I'm sure you know how designers appreciate talent above all else, ani Mikhail. Basag. Biglang inihagis ni Kennedy ang kanyang baso ng alak sa lupa at tumayo. Nag-aapoy ang mga mata niya sa galit. Kabanata 154. May problema si Mikhail. Kinilig si Mikhail. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang naging ganito ang galit ni Kennedy Rossi. Batay sa relasyon ng kanyang kumpanya at ng pamilya Rossi, walang dahilan para putulin ni Kennedy ang relasyon sa kanya dahil sa isang babae. Biglang naramdaman ni Mikhail na may mali. Mabuti, mabuti, mabuti. Ipinakita ni Kennedy kay Mikhail ang kanyang hinlalaki. Gayunpaman, ang kanyang tono ay parang pag-alit. Mikhail, you truly are stubborn. Do you really think we, the Rossi family, are afraid of your company? Tanong ni Kennedy. Mr. Rossi, hindi ko masyadong naiintindihan ang sinasabi mo. Kumunat ang noo ni Mikhail. Are you pretending to be foolish? Mikhail, you really are gutsy. Your friend is equally crazy. As someone from Celestial Empire, he dares to touch the Rossi family's people. What a stubborn man, Kennedy said. Mr. Rossi, mangyaring maging tiyak. Naramdaman ni Mikhail na hindi maganda ang takbo nito. Kagabi, pinapunta ko ang mga kaibigan ko para hanapin si Miss Zia sa hotel niya. Pero, nawala na lahat ng mga kaibigan ko ngayon. Nawala na rin ang 2 mong kaibigan. Nagpadala ako ng isang tao para mag-check sa kanila sa hotel ngayon. Gayunpaman, mukhang sila ay nawala na. Mikhail, do you dare say na hindi ka kasali sa nangyari kagabi? Nagalit si Kennedy. Talagang mayroon kang lakas ng loob na labanan ako at patayin ang mga tao ng aking pamilya para sa 2 asyano. Sigurado akong naitago mo ang mamamatay tao, dagdag ni Kennedy. Pakiramdam ni Mikhail ay parang sisubog na ang isip niya. Talagang nabigla siya sa sinabi ni Kennedy sa kanya. Matagal na na-digest ni Mikhail ang impormasyon. Kagabi, nagpadala si Kennedy ng mga tao para hanapin si Winifred. Gayunpaman, ang lahat ng mga taong iyon ay nawala.
Malamang nahulaan ni Mikhail ang nangyari kagabi. Gayunpaman, sigurado siyang si Tear Summers ay tumutuloy sa hotel kasama si Winifred Zia. Hindi man sigurado si Mikhail sa identity ni Tear, alam niyang may komplikadong background si Tear. May ginawa siguro si Tear kagabi. Gayunpaman, hindi sigurado si Mikhail kung gaano kalakas ang background ni Tear. Iniisip niya kung may kukumpara pa ba si Tear sa pamilya Rossi, na isa sa 6 na pinakamalaking pamilya sa Milan. Gayunpaman, natitiyak ni Mikhail na ang mga bagay ay umikot ng wala sa kontrol. Sa katunayan, ito ay lampas sa kanyang kontrol ngayon. Mikhail, let's cut the crap. You must have a way of contact those 2 people from Celestial Empire. Therefore, I want you to call them and get them to come here. I will let you go if you do so. Huwag mong gawin ang sinabi ko, ipinapangako ko sa iyo na hilingin mong patay ka na. Hindi na magalang si Kennedy ngayong ipinakita niya ang kanyang mga card. Kahit na si Mikhail ang punong taga-disenyo ng isang kumpanya at may hawak na mahalagang posisyon sa pangangasiwa, walang pakialam si Kennedy. Mula sa pananaw ni Kennedy, ang nangyari kagabi ay lumampas na sa pride threshold ng pamilya Rossi. Higit sa lahat, naramdaman niyang si Mikhail ang nasa likod ng lahat ng ito. Make the call, Mr. Mikhail. Otherwise, I will start doing things to you. Umiti ng kalahating puso si Kennedy kay Mikhail. Gayunpaman, umiling si Mikhail at umatras ng ilang hakbang. Mr. Rossi, I am sure there must be a misunderstanding here, he said. Bang! Tinuntok ni Kennedy si Mikhail sa tiyan. Sobrang sakit kaya napaluhod si Mikhail sa lupa. Tawagan mo sila at hilingin sa kanila na pumunta dito, ulit ni Kennedy. Kennedy Rossi, I won't betray my friends. Also, a word of advice, Miss Zea's husband is not someone you should mess with. Mas mabuting huwag mo siyang galitin, ani Mikhail. Klang! Inampis ni Kennedy ang isang bote ng red wine sa ulo ni Mikhail. Mikhail, how dare you threaten me? With a nobody from Celestial Empire no less. Very good. Since you want to be a good friend, hayaan mo akong pahirapan ka ng dahan-dahan. Kung kasing beauting kaibigan mo sila. I don't. Hindi ako naniniwala na hindi sila darating, syempre, kung sila ay isang grupo ng mga duwag na kaibigan, sa kasamaang palad, kailangan mong pumunta sa impyerno. Sabi ni Kennedy. Pagkaraan ng 10 minuto, natigilan ang mga katrabaho ni Mikhail nang makatanggap ng balita na si Mikhail ay nahuli ng pamilya Rossi at pinahihirapan. Nilinaw ni Kennedy na sina Tear Summers at Winifred Zia mula sa Celestial Empire ay kailangang pumunta sa Rossi Manor para iligtas siya. Kung hindi, pahihirapan nila si Mikhail sa pinakamalupit na paraan bago siya ipadala sa impyerno. Sa tanghali, sa isang tahimik na villa sa labas ng Milan, sina Tear at Winifred ay nanananghalya ng katutubong Italyano sa hardin. Dito karaniwang nakatira si Fabian Malraux. Kailangan pa nilang simulan ang pag-aayos ng mga bagay mula noong nakaraang gabi. Kaya naman, nagpasya si Tear na pabayaan si Winifred dito para mapanatili siyang ligtas. Gayunpaman, tila malalim ang iniisip ni Winifred at hindi ito pinapansin habang kumakain. Anong problema? Ayaw mo ba sa pagkain? Nag-aalalang tanong ni Tear nang makita ang inasal ni Winifred. Hindi, sagot niya. Nag-aalala ka pa rin ba sa nangyari kagabi? Nagkibit balikat si Tear in a relaxed manner. Huwag kang mag-alala. Aayusin ito ng kaibigan kong si Fabian Malraux at ng kanyang mga kaibigan. Napakalakas nila dito sa Milan. Talaga. Paano ka rin nagkaroon ng mga ganoong kalakas na kaibigan sa Italy? Naghihinalang tanong ni Winifred. Hindi lang sa Italy. I have friends like this all over the world, sagot niya. Sa sandaling iyon, nagsimulang magring ang telepono ni Winifred. Hello? Miss Zie? Ikaw ba yan? Tanong agad ng isang medyo may edad na lalaki pagkakuha niya. My name is Allen. We know each other. Kasama ko si Mikhail sa fashion design competition sa Con City. Pareho kaming judge. Tinabi niya. Hello, Mr. Allen, paano kita matutulungan? Tanong ni Winifred matapos matigilan sandali. Mr. Mikhail is in trouble. Nahuli na siya ng pamilya Rossi at sinabing dapat pumunta kayo ni Tear Summers sa kanila. Kung hindi, ipapadala nila si Mr. Mikhail sa impyerno, paliwanag niya. Nagulat si Winifred. I'm really sorry, Miss Zia. Bagamat ayaw naming may mangyaring masama sa iyo, buhay ni Mr. Mikhail ang nakataya. Kaya't pakiunawa sa mahirap na sitwasyon namin, paumanhin ni Allen.
Nilinaw ni Allen na umaasa siyang magtungo sina Tyr at Winifred para iligtas si Mikhail mula sa pamilya Rossi. Kahit na ayaw nilang gawin ito, malinaw na walang ibang opsyon sa ngayon. Dahil naririnig ni Tyr ang lahat ng sinabi sa telepono, nagsimula siyang sumimangot ng marahan. Inilayo niya ang telepono kay Winifred. Hintayin mo ako sa harap ng headquarters mo. Pupunta ako ngayon din, sabi ni Tyr. Mr. Summers, baka kailangan mong sumama ni Miss Zia. Sabi ni Allen. Hindi na iyon kakailanganin. Malamig na ngumuso si Tyr. Kabanata 155. Isang nag-iisang pagpupulong. Matapos ibitin ng tawag, tila hindi naapektuhan ng damdamin si Tyr Summers. Winifred, pupunta ako saglit sa lugar ng pamilya Rossi. Manatili ka rito. Babalik ako kaagad, sabi niya. No way. Tyr Summers, this is very dangerous. I must go with you. Nagmamadaling tumayo si Winifred Zia. No, you can't come with me. Dadanak ang dugo doon. I'm afraid na hindi mo madala, paliwanag ni Tyr. Mukhang natarante si Winifred. Listen to me. I will make him pay in the worst way possible. Biglang hinawakan ni Tyr ang mukha ni Winifred at hinalikan sa pisngi. Pero, Tyr, pakli ni Winifred. Don't worry. I rule over Rain, sabi ni Tyr. Pagkatapos nito, nagpadala si Tyr ng isa pang serye ng mga utos sa pamamagitan ng Regal Web. Pagkatapos ay nagmaneho siya sa punong tanggapan nila Allen ng mag-isa. Si Allen at ang ilang upper management staff ay naghihintay na sa may main entrance nang sabik na sabik siyang dumating. Pagkababa ni Tyr sa bintana, lumapit si Allen. Mr. Summers, the Rossi family specified that you must go with Miss Zia. Mahirap nang gawin ngayong mag-isa kang pupunta, paliwanag ni Allen. Ito ay sapat na para sa akin upang pumunta sa aking sarili. Walang emosyon si Tyr. Pero, sabi ni Allen, kung sasabihin mo pa, tatalikod na ako at aalis ngayon din. Nang makitang masama ang loob ni Tyr, hindi na nangahas si Allen na magsalita pa. Pagkatapos noon ay naghanda na ang iba sa pagmamaneho kasama si Tyr sa lugar ng pamilya Rossi. Hindi na kailangang sumama ang iba. Ikaw at ako ay sapat na, sabi ni Tyr. Mr. Summers, natigilan si Allen. Are you afraid of dying? But you should know that if Rossi really wanted to kill you, it won't matter how many people you bring along. Siyempre, if you think that Mikhail is not worth dying for, you can piliin kung huwag pumunta. Kaya kung pumunta ng mag-isa, sabi ni Tyr. Matapos matigilan ng 2 segundo, binuksan ni Allen ang pinto sa backseat. Best friend ako ni Mikhail. At the same time, parang teacher ko rin siya. Kaya naman, handa akong isakripisyo ang buhay ko para sa kanya, kwento ni Allen. Umalaklak si Tyr. Medyo natuwa siya sa sagot ni Allen. Sa sasakyan, nalaman ni Tyr kay Allen na tumanggi si Mikhail na ibigay siya at si Winifred kahit na binyantaan nila itong papatayin. Nakaramdam ng kaunting respeto si Tyr kay Mikhail bilang tao. Samantala, sa tabi ng pool sa Rossi Manor, malamig ang hangin sa paligid ng pool sa kabila ng nakakasilaw na sikat ng araw mula sa itaas. Mahigit 20 lalaking nakasuot ng itim ang nakapalibot sa pool. Ang mga ito ay pawang mga mandirigma na tinanggap ng pamilya Rossi. Sa malapit, si Kennedy Rossi ay nakahiga sa isang beach chair na may tabako sa kanyang bibig habang minamasahe siya ng 2 blonde na babae. Sa tabi niya, may maliit na crane. Umabot ang leeg ng crane hanggang sa gitna ng pool kung saan nakabitin si Mikhail sa ere. Bahagya siyang nakahinga. Nang makita ito ni Allen ay agad na naging malungkot ang ekspresyon ng mukha nito. Mr. Rossi, si Mikhail ay isang respetadong fashion designer sa Italy. How dare you torture him in such a cruel way? I promise you, once this matter is exposed, you and the Rossi family will be severely criticized. Galit na sabi ni Allen. Mag-zoom. Habang naglalabasan si Allen ay biglang nakatutok ang 10 baril kina Tyr at Allen mula sa likod ni Kennedy Rossi. Sa sandaling iyon, nanatiling tikom ni Allen ang kanyang bibig. Go on. Keep talking, sabi ni Kennedy. Gayunpaman, hindi naglakas loob si Allen na magsalita. Basura. Inilibot ni Kennedy ang mata niya kay Allen bago siya tumingin kay Tyr. Nasaan ang babaeng iyon? Bakit wala siya dito? Tanong niya. She is my wife. I didn't want her to see anything too bloody, sagot ni Tyr. Pagkatapos noon ay nilinggan ni Tyr si Mikhail na nakasuspend sa ere. Mr. Mikhail,
Okay ka pa ba? Tanong ni Tyr. Mr. Summers, hindi ka na dapat pumunta. Pasensya na kung hindi kita mabantayan pagkatapos kitang imbitahin hanggang dito, sabi ni Mikhail. Bagamat may malay pa siya, halatang hindi na niya kayang kumapit pa. Pinaglalaroan mo ba ako? Tumayo si Kennedy mula sa upuan sa dalampasigan at nagsimulang maglakad papunta kay Tyr. Sa kasamaang palad, wala rito ang asawa mo. Kaya naman, hindi ka makakaalis kasama si Mikhail ngayon. Ikaw ba ang pumatay sa mga kaibigan ko kagabi? How dare you? A man from Celestial Empire, kill the Rossi family's people. How many sa palagay mo ay mayroon kang buhay, kaya't maaari kung aipan ako sa iyo na mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan ngayon. Mas lalong nagalit si Kennedy sa pangalawa. Sa sandaling matapos ang kanyang pangungusap, bumunot si Kennedy ng baril mula sa kanyang baywang at itinutok ito sa ulo ni Tyr. Gayunpaman, bago pa man siya makapagpaputok ay naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang palso. Halos agad-agad, inagaw ni Tyr ang baril palayo kay Kennedy. Samantala, naputol ang palso ni Kennedy at nakita ang isang bahagi ng kanyang buto. Arg! Nang sumigaw si Kennedy sa sakit, hindi man lang nerehistro ng mga lalaki sa likod niya ang nangyari. Sa oras na ginawa nila, hawak na ni Tyr ang baril sa noo ni Kennedy. Parang huminto ang oras. Walang sino mang umasa na magkasala si Tyr. Higit sa lahat, hindi nila inaasahan na ganito kabila si Tyr. Bitiwan mo si Mr. Rossi, isa sa mga nasasakupan ni Rossi ang nagsalita na may mahinang utos ng wika. Bang! Pinaril ni Tyr ang lalaki sa kanyang hita bago itinutok muli ang baril kay Kennedy. Nangyari ang lahat sa loob ng isang segundo. Sa sandaling iyon, itinutok ng lahat ang kanilang mga baril kay Tyr. Gayunpaman, wala sa kanila ang nangahas na kumilos ng padalos-dalos. Pinata, ganito ba ang gusto mong laruin? Tanong ni Kennedy sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin habang siya ay nasa matinding sakit. Pitawan mo si Mr. Mikhail at mapag-usapan natin ito, sabi ni Tyr. How dare you threaten? Nagsimulang magsalita si Kennedy. Bang! Bago matapos ni Kennedy ang kanyang pangungusap, binaril siya ni Tyr sa kanyang braso. Napasigaw si Kennedy sa sakit. Pitawan mo siya. Pilasan mo si Mikhail. Sigaw ni Kennedy. Nagmamadaling inilipat ng driver ng crane si Mikhail. Samantala, mabilis na kinalas ni Allen si Mikhail at tinulungan itong palayain. Parehong nabigla si Allen sa inasal ni Tyr. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kadesidido at sukdulan si Tyr. Buti na lang at napakagaling ni Tyr sa ginawa niya. Sa makatuwid, walang panganib na kasangkot. Ayos ka lang ba? Lumingon si Tyr at tinanong si Mikhail. Ayos lang ako, Mr. Summers. Gayunpaman, baka magka-problema tayo. Sagot ni Michael. Nagsimulang tumawa si Kennedy na parang baliw sa kabila ng pagkakahawak ng baril. Young man from Celestial Empire, I don't believe you would really kill me. If you really do, I can promise you na kayong tatlo ay mamamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. At saka, ang iyong babae ay pahihirapan ng pamilya Rossi sa ang pinakamasamang paraan para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kung ikaw ay isang matalinong tao, magmadali at bitawan mo ako kung hindi mo gagawin, isinusumpa kung hindi ikaw ang mga taong apektado. Bang! Pinaputok ni Tyr ang kanyang ikatlong putok. Kabanata 156. You are heading to hell. Dama po ang putok sa balikat ni Kennedy Rossi. Dahil ang bala ay tumama sa kanyang buto, labis itong nasaktan kay Kennedy. Tama ka. Sa katunayan, magkakaroon ng malaking problema ngayon. Gayunpaman, sa halip na kami, ito ay ikaw at ang buong pamilya Rossi. Sabi ni Tyr Summers. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon. Lahat, kasama si Kennedy, ang kanyang mga subordinate, at ang mga blonde na babae sa paligid niya, ay parang narinig lang nila ang pinaka-nakakatawang biro kailanman. Bakit napaka-confident ng binatang ito mula sa Celestial Empire? Talagang pinagbabantaan niya ang pamilya Rossi, isa sa 6 na pinakakilalang pamilya ng Milan sa lugar ng Italia. Hindi ba niya alam na may hangganan ang sarili niyang kakayahan? Noon, namamanhid na si Kennedy sa lahat ng sakit. To be honest, after the second shot, hindi na niya naramdaman na sobrang sakit na niya. Nagsimulang tumawa ng malakas si Kennedy na parang nasisiraan ng loob. Pagkatapos noon, nagsimula siyang tumakbo pasulong habang sumisigaw, hulihin mo siya. Wala nang bala sa baril. Parehong kinilig sina Mikhail at Allen. Samantala, nanatiling kalmado si Tyr gaya ng dati.
Bukod dito, hindi man lang niya sinubukang sundan si Kennedy matapos makatakas ang huli. Sa totoo lang, alam ni Tyr na 3 lang ang bala sa baril nang hawakan niya ito sa kamay. Minsang sinabi ni Tyr kay Max Cheever na magaling siya sa halos lahat ng bagay na may kinalaman sa labanan. Sa makatuwid, pare-parehong mahusay si Tyr sa mga baril at rifle. Kaya naman, natukoy niya kung ilang bala ang nasa baril nang kunin niya ito sa pamamagitan ng pag-verify sa modelo at bigat nito. Bukod dito, sinadya niyang maubos ang mga bala sa isang simpleng dahilan. Maraming paraan si Tyr sa pakikitungo kay Kennedy. Kung tutusin, anuman ang ginawa niya kanina ay hindi para mahuli ang lalaking namamahala. Ito ay gawa lamang ng paghihiganti sa ngalan ni Mikhail. Gusto ko siyang buhay. Gusto ko siyang pahirapan ng dahan-dahan at hayaan siyang mapagtanto kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa, ungol ni Kennedy na parang hayop. Itinutok ng 20 malalaking lalaking nakaitim ang kanilang mga baril kay Tyr habang sinisimula nila itong palibutan. Tapos na, nakaramdam ng goosebumps sina Allen at Mikhail sa kanilang anit. Sa pagkakataong ito, hindi lang silang 3 ang nasa malalim na gulo, kundi ang buong company nila ay maaapektuhan din dahil sa ginawa nila sa pamilya Rossi. Gayunpaman, nagsimulang ngumiti si Tyr ng kakaiba. Kennedy Rossi, alam mo bang papalapit ka ng papalapit sa impyerno? Sa totoo lang, hindi lang ikaw. Ikaw at ang buong pamilya mo ng Rossi ay patungo sa impyerno, sabi ni Tyr. Ang iyong biro ay hindi nakakatawa sa lahat, Kennedy snap. Iyon ay hindi biro. Ito ay isang babala. Walang sino man ang naglakas loob na tutukan ako ng baril dahil ang sino mang gumawa nito noon ay nauwi sa kamatayan. Gayunpaman, bibigyan kita ng pagkakataong iligtas ang iyong pamilya. Kung papatayin ninyong lahat ang inyong sarili gamit ang iyong baril ngayon. Maaari kong isaalang-alang na mabuhay ang pamilya Rossi na mayroon ka lamang 10 segundo upang isaalang-alang. Sabi ni Tyr. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng pagkalito sa lahat. Sa totoo lang, kahit sina Mikhail at Allen ay naisip na si Tyr ay nabaliw na. Gayunpaman, ganap na binaliwala ni Tyr ang katotohanang mahigit 20 baril ang nakatutok sa kanya habang inilabas niya ang kanyang telepono para magtakda ng timer. 10, 9, 8, nagsimulang magbilang si Tyr. Capture. Is a piece of trash. An absolute na sisiraan ng loob. Tigaw ni Kennedy. 3, 2, 1. Oras na, sabi ni Tyr. Nang maglakad ang isa sa malalaking lalaki kay Tyr, inangat ni Tyr ang ulo niya at ngumiti sa lalaki. Para sa lalaking nauna kay Tyr, parang ngiti ito ng Diyos ng kamatayan mismo. Bumusina, bumusina, bumusina. Samantala, biglang narinig ang tunog ng busina ng mga sasakyan sa labas ng Rossi Manor. Malapit na pagkatapos noon, makikita ng lahat ang mga mamahaling sasakyan na sunod-sunod na pinapasok sa loob. Ang bawat isa sa mga luxury car na ito ay may maliit na bandila sa harap nito. Ang lahat ng mga flag ay may natatanging logo sa mga ito. Sa sandaling iyon, lahat ng naruroon ay natigilan at hindi nakapagsalita. Ang kalbo na agila ay kumakatawan sa pamilyang Kiefer, sabi ng isang tao. Ang puting tupa ay kumakatawan sa pamilyang Fanten, dagdag ng tao. Ang pulang bulkan ay kumakatawan sa pamilyang Damars, dagdag ng isang tao. Ano ang nangyayari? May nagtanong. Biglang nawala ang pakiramdam ng lahat. Maging si Kennedy ay nasa estado ng di paniniwala. Bakit nagpunta ang mga tao mula sa mga pamilyang ito sa lupain ng pamilya Rossi? Sa lalong madaling panahon, puminto ang mga mamahaling sasakyan sa likod ni Tyr. Nang mabuksan ang mga pinto, lumabas sa bawat sasakyan ang mga lalaking nakadamit ng makukulay na damit. Ang pamilya Kiefer, ang pamilya Fanten, ang pamilyang Damars, ang pamilya Lucas, ang pamilyang Rao, sabi ng isang tao. Pagbati, Mr. Summers, sabay-sabay na sabi ng mga lalaki. Buzz. Pakiramdam ni Kennedy ay parang sisubog na ang kanyang ulo. Samantala, sina Mikhail at Allen ay nakakaramdam ng sarili nilang pananakit. Ang 20 higit sa mga subordinate ni Kennedy ay galit na inilagay ang kanilang mga baril. Iyon ay dahil walang sino man sa kanila ang nang-ahas na itutok ang kanilang mga baril sa mga taong ito. Bukod sa pamilya Rossi, silang lahat ay pinuno ng 5 iba pang kilalang pamilya. Sino si Tyr Summers? Hindi ba siya isang random na bata mula sa Celestial Empire? Paano siya magkakaroon ng suporta ng 5 prominenteng pamilya sa Milan? Dapat ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Siguro, nagkataon lang. Patuloy na umiling si Kennedy. Lucas, please tell me what the hell is going on.
What is the meaning of this? Bakit nandito lahat ang limang pamilya? Napatingin si Kennedy sa isa sa mga lalaking may puting buhok. Karaniwan, ang pamilya Lucas at ang pamilya Rossi ay lubos na malapit na kilala sa isa't isa. Sa makatuwid, sina Lucas at Kennedy ay itinuturing na mabuting magkaibigan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, tumingin si Lucas kay Kennedy ng may paghamak. Kennedy Rossi, you are too brave for your own good. You have messed with Mr. Summers. I'm afraid the Rossi family will disappear from Mila for good from today on, sabi ni Lucas. Ano? Pakiramdam ni Kennedy ay parang tinamaan siya ng kulog. Ahaha, ano ito? April's Fool ba ngayon? Nagsimula siyang tumawa ng malakas. Kahit na pinatawag ka ng lalaking ito mula sa Celestial Empire, ano? Sa tingin mo ba ikaw ang Harriet family ng Italy? Sa tingin mo kaya mong mawala ang pamilya Rossi? Anong klaseng biro yan? Katatapos lang magsalita ni Kennedy nang marinig ang booming sound ng isa pang sasakyang paparating. Malapit na pagkatapos noon, mahigit 100 sasakyan ang pumasok sa compound. Bawat isa sa mga sasakyan ay may maliit na bandila sa harapan. Sa sandaling iyon, bumagsak si Kennedy sa lupa. Ang mga bandila ay may logo ng isang itim na musketeer. Ito ang logo ng pinakamalaking pamilya sa ilalim ng lupa sa Italia, ang pamilyang Harriet. Kabanata 157. Ang Silangang Hari, Clifford Han. Kung ang pinagsamang puwersa ng 5 pinakadakilang pamilya ng Milan ay hindi kayang mawala ang pamilya Rossi sa Milan sa isang araw, tiyak na magagawa ito ng pamilya Harriet. Ang pamilyang ito ay walang labis na pag-aalala pagdating sa pagsasagawa ng mga gawain. Ang kanilang mga pamamaraan ay simple at magaspang. Kung idineklara nila na lipulin ka sa isang araw, gagawin ito. Walang salitang makapaglalarawan sa nararamdaman ni Kennedy. Katulad nga ng sinabi ni Pierre kanina, papalapit siya sa impyerno, hakbang-hakbang. Sa ngayon, natulala sina Mikhail at Allen na hindi nakapagsalita. Sa simula pa lang, alam na ni Mikhail na hindi regular na lalaki si Tyr. Ang bata ay may isang komplikadong background kay Rain, ngunit hindi alam ni Mikhail na ito ay nakakatakot. Bumukas ang mga pinto ng mga sasakyan ng pamilya Harriet at sunod-sunod na lumabas sa mga sasakyan ng mga lalaking nakaitim na suit. Mahigit 20 kotse na may mahigit 100 lalaki, lahat sila ay napunit. Sa kanilang mga dibdib, may mga logo sila ng Black Musketeer. Tuluyan nang naparalisa si Kennedy sa sahig habang ang kanyang mga nasasakupan ay nanginginig bago bumagsak sa kanilang mga tuhod. Talaga, sinong pamilya sa Italy ang nasa tamang pag-iisip na hamanin ang pamilyang Harriet? 3 lalaki ang lumabas sa sasakyan na pinamunuan ang fleet. Ang isa ay isang maiksing lalaking Italiano na may malaking kadena na ginto sa paligid. Ang isa pa ay isang mahusay na Oriental na lalaki sa isang berdeng kamiseta na may suot na aloof expression at nagpapalabas ng isang mabigat na aura. Ang huling lalaki ay si Fabian. Ang lalaking Italiano na may tanikalang ginto ay isa sa mga pinuno ng sangay ng pamilyang Harriet ng Milan, at sa ngayon, sila ni Fabian ay naglalakad sa likuran ng lalaking taga-Orient. Mula dito, madaling sabihin na ang Oriental na lalaki ay may mas mataas na katayuan kaysa sa iba pang dalawa. Walang nakakaalam ng pagkakakilanlan ng taong ito na maaaring gawin si Fabian at ang pinuno ng pamilyang Harriet na maging kanyang entourage ng maluwag sa loob. Sa sandaling iyon, nakatuon ang atensyon ng lalaking taga-Orient kay Tyr. Agad siyang humakbang palapit sa kanya at lumuhad dahil gusto niyang batiin si Tyr. Pero, hinawakan siya ni Tyr sa braso. Ano ito? Di ba sabi ko hindi na kailangan ng mga walang kwentang gestures na ganito in private sa pagitan nating magkapatid? Matagal na, kuya. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ni Tyr at ng Oriental na lalaki sa isa't isa. Ang yakap na ito ay parusang kamatayan din para sa pamilya Rossi. Kung pinanghahawakan pa ni Kennedy ang isang maliit na pag-asa na ang pamilya Harriet ay wala dito upang tulungan si Tyr, siya ngayon ay lubos na nawasak. Kuya, napakatagal na, sabi ng Oriental na lalaki. Tuwang-tuwa siya. Ang kanyang pangalan ay Clifford Han, pinuno ng 5 Kings of Regal Palace, ang Eastern King. Siya rin ang nagpakilala kay Drake Topper at sa kanyang grupo kay Tyr nang bumalik siya sa Con City ng Celestial Empire. Ito ay isang tao na nagtagumpay sa hindi masasabing mga panganib kasama si Tyr kay Rain, ang kanyang matalik na kaibigan, matalik na kapatid. Ngayong si Tyr ay naghahabol ng mga palda sa Celestial Empire, si Clifford ang namamahala sa lahat ng bagay sa Regal Palace. Bakit ka pumunta sa Italy?
Tanong ni Tyr. Nakangiting sagot ni Clifford, sa Regal Web, sinabi mo na nagkaroon ka ng minor trouble, kaya lumapit ako kaagad. Pero higit sa lahat ay nami-miss kita. Isang suntok ang pinalo ni Tyr sa dibdib ni Clifford. Brat, hindi mo naman kailangang gumawa ng ganoong eksena, di ba? Tinala mo pa dito ang pamilya Harriet. Tumawa si Clifford at mabilis na pinakilala kay Tyr ang lalaking nakasuot ng gold chain. Kung tungkol sa mga pinuno ng iba pang 5 kilalang pamilya, hindi sila pinabayaan ni Clifford. Ito ay tunay na mayabang sa kanya, ngunit ang Regal Palace ay kayang bayaran ng gayong kay-abangan. Sa kanilang antas, ang 5 dakilang pamilya ng Milan ay maaari lamang makipag-usap kay Chief Fabian. Hindi sila karapat-dapat na makipag-chat sa alinman sa isang hari ng Regal Palace o sa may-ari nito. Greetings Palace Master Summers, ang pangalan ko ay Louis McKinley, isang branch head ng Harriet family ng Milan. Oo naman. Taglit na tumango si Tyr, tila hindi gaanong kasiglahan. Ang aming Regal Palace ay palaging may magandang relasyon sa pamilya Harriet ng Italia. Nang mabalitaan nila na nagkaroon ka ng gulo, agad na pinaponte si Louis ng pangunahing dibisyon ng pamilyang Harriet, dagdag ni Clifford, sabay tapik sa balikat ni Louis. Tinaktan ng pamilya Rossi ang aming Palace Master. Dapat alam mo kung ano ang gagawin. Isang mabangis na tingin ang bumungad sa mukha ni Louis. Si King Clifford at Palace Master Summers ay tiyak na masisiyahan. Pagkasabi noon, pumunta si Louis kay Kennedy. Ang huli ay paralisado na ngayon sa lupa na parang patay na aso. Habang pinagmamasdan niya si Louis na papalapit, ibinuka niya ang kanyang bibig para huminga. Ang lakas ng loob mong sakta ng Palace Master ng Regal Palace. Hindi ka mabubuhay kahit gaano karami ang buhay mo, ani Louis. Sumuko na si Kennedy sa paghingi ng awa. Ang kanyang buong pagkatao ay nalubog sa kawalan ng pag-asa. Hindi niya kailanman naisip na ang isang karaniwang binata mula sa Celestial Empire na tila walang background ay maaaring ang Palace Master ng top class na organisasyon sa mundo, ang Regal Palace. Ang pag-iral na ito ay katumbas ng pagiging nasa tuktok ng food chain sa mundong ito. Iniisip ni Kennedy kung gaano karaming mga kasalanan ang nagawa niya sa kanyang nakaraang buhay upang magdulot ng ganitong kasawian sa buhay na ito. Sa katunayan, marami siyang nagawa sa buhay na ito. Alisin mo lahat ng nasa manor, bilin ni Louis. Ang daang lalaki ng pamilya Harriet ay naglabas ng kanilang mga armas at sinimulang arestuhin ang mga tao sa loob ng malawak na Rossi Mansion. Kung tungkol sa kung ano ang malapit nang mangyari sa mga taong ito, wala sa mood si Tyr na magmalasakit. Gaya ng sinabi niya sa simula, kung maglalakas loob si Kennedy na puntiryahin si Winifred, si Tyr ay magpapabayad sa kanya ng mabigat na presyo. Napatingin si Tyr kay Fabian. Pabulaykin si Mr. McHale at Mr. Allen sa kanilang kumpanya. Kaibigan ko sila. Oo. Nang marinig ni na McHale at Allen ang sinabi ni Tyr, natuwa sila. Ang maging kaibigan ng isang world-class prominenting figure tulad ni Tyr ay kanilang karangalan. Tiningnan ni Tyr ang mga pinuno ng 5 dakilang pamilya. Takupin mo ang mga ari-arian ng pamilya Rossi para sa iyong sarili. Makukuha mong panatilihin ang iyong inaagaw. Nagulat, ang mga pinuno ng 5 dakilang pamilya ay mabilis na tumango, salamat, King Tyr Summers sa regalo. Let's go and meet your sister-in-law, ani Tyr, sabay hawak sa balikat ni Clifford. Habang ang kanilang mga braso ay nakasabit sa balikat ng isa't isa, ni isa sa kanila ay hindi mukhang prominenting figure. Sa isang gabi, ang balita ng isa sa 6 na dakilang pamilya ng Milan ay nagwasak-wasak na parang bagyo, na bumalot sa buong lungsod ng Milan at maging sa kalahati ng Italia. Mahigit 100 pangunahing miyembro ng pamilya Rossi ang nawala. Ang negosyo at ari-arian ng pamilya ay hinati at kinuha ng iba pang 5 malalaking pamilya. Sa loob lamang ng isang gabi, ang mga dekadang gulang na elite na pamilyang ito sa Milan ay nagkawatak-watek at tuluyang nawala. Kabanata 158. Madilim na Shire. Sa loob ng isang villa sa labas ng lungsod. Greetings, sister-in-law. Ako si Clifford Han. Sa unang tingin ni Clifford kay Winifred ay agad siyang natulala sa pinong ugali nito. Bilang Eastern King ng Regal Palace, nakita ni Clifford ang maraming babae na mas maganda kaysa kay Winifred Zia. Gayunpaman, pagdating sa ugali, kahit ang prinsesa ng European royal family ay halos hindi maihahambing sa nakakapreskong at purong aura ni Winifred. Mabilis na sinabi ni Winifred, hindi na kailangang maging magalang, Mr. Han. Ate, you don't need to address me in such a formal way.
Just call me Cliff. Nakangiting tumango si Winifred. Sa unang pagkakataon ay nagkita sila kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kaba. Sa pagtingin kay Tyr, sinabi ni Clifford, hindi nakakagulat na handa kang iwanan ang buong Regal Palace upang bumalik sa Celestial Empire para sa sister-in-law. Hindi ko maintindihan kung bakit, ngunit ngayon alam ko na. Pinabati kita, kuya. Ito ay isang magandang pagtatapos para sa isang masayang mag-asawa. Hehe, tumawa si Tyr. Pagkatapos nilang mag-dinner na tatlo, sinabi ni Tyr kay Winifred ang kalagayan ni Mikhail. Sa pagkakaroon ng matinding pinsala, imposible para sa lalaki na dumalo sa Fashion Week ngayong taon. Dahil sa pangyayaring ito, sinisi ni Winifred ang sarili. Sa bagay, dahil sa kanya kaya nasugatan si Mikhail. You don't have to blame yourself. Someone will compensate him for this. One other thing, Fashion Week na ang opisyal na magsisimula bukas at gagawin ng isang sikat na kumpanya ang lahat ng kailangang ayusin para sa iyo. Sasamahan ka ni Allen sa event imbes na si Mikhail, kukunin ko rin si Fabian at ilang lalaki para protektahan ka para wala ng ibang problema. Okay, sagot ni Winifred. Wala siyang ibang sinabi. Tinimulan niyang i-invest ang lahat ng kanyang natitirang oras at lakas sa Fashion Week. Taon-taon. Pinibigyan ng isang kumpanya ng isang buong linggo sa Fashion Week para sa kanilang pagpapakita, at palagi nilang ginagamit ang pagkakataong ito upang ilunsad ang kanilang koleksyon ng tag-init. Sa taong ito, ang Autumn Field ay ipapakita sa ilalim ng pangalan ng isang sikat na company. Bilang karagdagan, partikular na inutusan ni Tyr ang isang company na bigyang diin ang Autumn Field sa Fashion Week ngayong taon. Ang pangalan ni Winifred Zia ay mahigpit na ikakabit sa Autumn Field. Sa suporta at impluensya ng 5 dakilang pamilya na idinagdag, si Winifred ay makakapagani ng malaking benepisyo sa kaganapang ito. Nitong ilang araw, hindi na sinamahan ni Tyr si Winifred sa show. Wala siyang interes sa larangang ito, at ang kanyang presensya ay magiging mahirap para sa kanya, kaya hindi ito kailangan. Sa hardin ng villa, nasiyahan sina Tyr at Clifford habang umiinom sila ng ilang bote ng matapang na alak at merienda sa 2 plato ng mani. Kuya, maliban sa gusto kong makilala ka, nandito talaga ako para sa isa pang gawain. Nag-toast sina Tyr at Clifford bago nagtanong si Tyr, what is it? Naaalala mo ba si Darkshire? Tanong ni Clifford, biglang naging seryoso ang tono. Siyempre, tumango si Tyr. 1 taon na ang nakalipas, sa epic battle na iyon kasama si Shadow Totem, nilipol namin ang kanilang organisasyon at pinatay ang kanilang pinuno, si Don Quixote. Gayunpaman, ang numero 1 eksperto ni Shadow Totem, si Darkshire, ay nakatakas. Nakakuha ka ba ng balita tungkol sa kanya? Sa pagbanggit ng Darkshire, isang pahiwatig ng pagiging mapaglaro at pagmamalupit ang lumitaw sa mukha ni Tyr. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit naabot ni Shadow Totem ang world-class level noon ay dahil sa kontribusyon ni Darkshire. Si Darkshire ay ang godson ng pinuno ni Shadow Totem, si Don Quixote. Ang taong iyon ay napakalakas at misteryoso. Sa katunayan, hanggang ngayon, hindi maipaliwanag ni Tyr kung gaano katagal ang taong ito o ang kanilang kasarian. Sa epikong laban ng iyon noong 1 taon, nawala si Nemesis ng marami sa mga powerhouse nito sa taong ito. Tama, may balita tayo. At hindi magandang balita. Inubos ni Clifford ang kalahating baso ng alak bago nagpatuloy, kung hindi patay si Darkshire, ibig sabihin ay umiiral pa rin ang Shadow Totem. Ang lalaking ito ang tunay na gulugad ng Shadow Totem. Sa nakalipas na taon, sinusubaybayan namin ang kanyang kinaroroonan at mayroon sa wakas ay nakakuha siya ng ilang mga resulta. Natigilan ang ekspresyon ni Tyr. At, hindi kami sigurado kung saang bansa siya naroroon, ngunit sa kalahating taon na ito, isang organisasyon na tinatawag na Orpheus ang bumangon sa Asia. Orpheus. Tama. Ito ay isang organisasyong itinayo ng Darkshire. Gayunpaman, ang kanilang mga operasyon ay pangunahing binubuo ng mga assassinations, at nag-aalok din sila ng mga mersenaryo para upahan. Gaya ng alam mo, si Darkshire ay orihinal na isang assassin. Natahimik si Tyr ng 2 segundo bago nagtanong, so. Nagkibit balikat si Clifford. Ayon sa mapagkakatiwalaang intel, alam ni Orpheus na nasa Celestial Empire ka, at maaaring magpadala lang siya ng ilang tao para guluhin ang iyong kapayapaan. Dagdag pa, sa unang kalahati ng nakaraang taon, ang Darkshire ay malamang na nakakuha ng ilang eksperto mula sa lahat. Sa buong mundo upang ibenta ang kanilang mga kaluluwa sa kanya.
Mayroon ding balita tungkol sa mga pangunahing miyembro ng Orpheus na tinatawag na Six Generals lungsod. Ngumiti si Tyr. Ang iyong intel ay medyo masinsinan. Naging seryoso si Clifford. Kuya, alam kong hindi ka natatakot kay Darkshire, pero dapat may mga bagong kaibigan at kamag-anak ka na sa Con City ngayon, di ba? Kaya, nag-aalala lang ako na baka may mangyari sa iyo. Bakit hindi ko papuntahin si Ivory Dragon at ang iba pa? Sa pagbanggit ng Ivory Dragon, umiling agad si Tyr. Nasa kahabag-habag na ang kalagayan ng Nemesis, kaya't maging White-Eyed Ivory Dragon, si Gilam, o Devastation, ayaw kong abalahin mo ang sino man sa kanila. Kailangan nila ng ilang oras para gumaling. Sige, taglit na nagkibit balikat si Clifford. Ngunit nakapaglatag na ako ng pundasyon sa Asha. Nakakainis ang pakiramdam kung hindi natin hahampasin ang langaw na ito. Tumawa si Tyr. Clifford, mukhang hindi ka pa nakaka-get over sa trauma ni Darkshire. Nanatiling tahimik si Clifford. Totoong labis siyang naapektuhan ni Darkshire at ang trauma na ito ay parang isang bangungot. Huwag ka masyadong mag-isip. Kalimutan mo na ang mga general ni Darkshire, kahit magpakita siya ng personal, gagawin ko para hindi na siya bumalik, ani Tyr, sabay tapik sa balikat ni Clifford. Ngunit, kuya, hindi na kailangang sabihin pa. Agad naman siyang kinawian ni Tyr. Kung ako, si Tyr Summers, ay hindi ko kayang alagaan ang sarili ko, wala akong karapatang maging master ng Regal Palace. At higit pa, mayroon na akong sariling mga plano sa Celestial Empire. Kaya hindi ko gusto kung masangkot pa ang Regal Palace. Gayunpaman, maaari kong ipahiwatig sa iyo na ang karamihan sa mga pangunahing miyembro ng Regal Palace ay mula sa Celestial Empire na sinabi ko noon na gusto kong bumalik sa pinagmulan nito. Natigilan si Clifford. Kuya, hindi ka nagbibiro kanina. Plano mo ba talagang ibalik ang Regal Palace sa Celestial Empire? Bakit mo naisip na makikipagbiroan ako sa'yo? I've even chosen your mansions for you. Habang nagsasalita siya, kinapa ni Tyr ang baso niya kay Clifford. Halika, tagay. Kabanata 159. Late Night Pier. Natigilan si Clifford. Kabalbalan lang ang desisyon ni Tyr. Kung talagang bumalik ang Regal Palace sa Celestial Empire, ang isang napakalaking organisasyon na tulad nila ay magdudulot ng malaking pagkabigla sa buong mundo. Gayunpaman, hinding-hindi kinu-question ni Clifford ang mga desisyon ni Tyr, susundin lang niya ang mga iyon. Bagamat natalo ng Regal Palace ang Shadow Totem noong isang taon at nagtatag ng matatag na pundasyon sa Reign, ang mundo ay hindi kailanman kasing simple ng iniisip natin. Kaya, mahal na kapatid, ang daan patungo sa ating kinabukasan ay mahaba. Sabay-sabay na nakatayo, parehong tinitigan ni Tyr at Clifford ang malayong araw na may parehong nananangis na tingin. Kuya, kahit anong mangyari, ang panata na ginawa natin noon at ang mga layunin na itinakda natin ay tiyak na matutupad. Kaya lang, napakahirap ng landas na ito, at hindi marami sa ating mga kapatid ang makakarating sa dulo kasama natin. Ito ay hindi maiiwasan, pinalo ni Tyr ang isang kamao sa sariling dibdib. Kaya, dalhin natin ang kanilang pananampalataya kasama natin at sumulong. Sige. Sa sumunod na mga araw, nakipagkita sina Tyr at Clifford sa ilang matandang kaibigan sa Italy. Pagkatapos noon, umalis muna ng bansa si Clifford dahil siya na ngayon ang namamahala sa Regal Palace at marami pang dapat gawin. Noon, halos tapos na rin si Winifred sa kanyang trabaho sa Fashion Week. Sa suporta ng isang company, ang autumn field ni Winifred ay nakakuha ng malaking feedback. Gayunpaman, ang linggo ng fashion ng lungsod ng Milan ay isang world-class na kaganapan sa fashion ang nakaraang kompetisyon sa disenyo sa Con City ay hindi man lang maihambing dito. Kaya naman, kahit na ang autumn field ay nakapagdulot ng malaking kaguluhan sa kompetisyon sa disenyo ng fashion ng Con City, hindi nito makuha ang parehong mga resulta sa lugar na ito kung saan nagtipon ng mga world-class na designer. Gayunpaman, may pananampalataya si Winifred. Naniniwala siya na balang araw ay madadala niya ang brand name ng Autumn Field at ang sarili niyang mga disenyo sa linggo ng fashion at masindak ang mundo. Pagkatapos ng eksibisyon, sinadya ni Winifred na manatili ng isang linggo para tingnan ang mga disenyo mula sa iba pang mga tatak. Mula sa karanasang ito, marami siyang natamo. Makalipas ang halos kalahating buwan, sa wakas ay nakasakay sina Tyr at Winifred sa isang eroplano, pauwi sa Celestial Empire. Ano sa tingin mo ang paglalakbay sa oras na ito? Nakangiting tanong ni Tyr. It was beneficial and I've gained a lot, sagot ni Winifred.
Napuno na ngayon ang kanyang isip ng mga gawa ng mga top-class na designer na nakita niya noong Fashion Week. Ang bawat piraso ay nakamamanghang at nabighani sa kanya. Gusto kong makauwi ng mabilis. Ang isip ko ay talagang napuno ng mga ideya para sa mga bagong disenyo. Ang Fashion Week ay talagang nagbukas ng aking mga mata sa isang bagong mundo. Oo, tumanggo si Tyr na nakangiti pa rin. Kung gayon, kailangan mong mabilis na idisenyo ang iyong mga bagong ideya. Naniniwala ako na malalampasan ng mga bagong disenyo ang Autumn Field. Sa panahong iyon, ipupromote namin ang ilang mga disenyong ito at sisimulan namin ang sarili naming brand. Oo, seryosong tumanggo si Winifred. Pakiramdam niya ay isang hakbang na lang siya palapit sa kanyang panaginip. Ating gabi na nang makauwi sina Tyr at Winifred. Si Blair ay mahimbing na natutulog habang sina Helen at Jacob ay naghihintay at ngayon ay nag-iinit ng pagkain para sa kanila. Talagang nararamdaman ni Tyr ang pakiramdam ng tahanan sa pamilyang ito. Gusto niyang gamitin ang lahat para mahalin at protektahan ang pamilyang ito ng walang reserba. Ang mansyon sa Lunar Mountain ay handa na para sa kanila na lumipat sa anumang oras, ngunit hindi kailanman magagawa ni na Helen at Jacob ang kanilang mga sarili na gawin ito. Kung tutuusin, medyo nakakatakot para sa kanila ang mansyon na iyon. Nakagustuhang maging komportable sila, hindi sila pinilit ni Tyr sa bagay na ito. Kinabukasan pagkatapos ng kanilang pagbabalik, si Winifred ay pumasok sa kanyang trabaho. Habang si Tyr ay patuloy na tinutupad ang kanyang pangako kay Blair, dinadala siya sa pagpasok at pauwi ng paaralan, pinapanatili ang kanyang kasama, at pinuprotektahan siya. Malapit nang magsimula ang bakasyon sa paaralan. Napagpasyahan ni Tyr na dadalhin niya si Blair sa maraming masasayang lugar para mabayaran ang pagkawala nito sa buhay niya sa lahat ng mga taon na ito. Sa sandaling iyon, sa isang abandonadong pier sa Prime City. Nagniningning ang buong buwan habang umiihip ang simoy ng gabi sa ibabaw ng ilog na lumilikha ng mga alon at maliliit na alon. Sa tabi ng pier na nababalot ng mga damo, ilang itim na sasakyan ang nakaparada ng patago. Humigit kumulang 8 lalaki ang nakatayo sa tabi ng mga sasakyan, kasama ang isang lalaki at isang babae sa pangunguna. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakasuot ng itim na sando, habang ang dalaga, bagamat katamtaman ng hitsura, ay may katanji tanging pampaganda. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tinawag na Kevin Lowe. Siya ay miyembro ng intelligence team ng pamilya Fisher na may tungkuling magbigay at mangolekta ng impormasyon para sa pamilya. Ang dalaga ay si Charlotte Fisher. Bagamat malamig ang simoy ng hangin sa gabi, ang abandonadong pier ay napuno ng mga lamok. Hindi mapakali si Charlotte na pumapalakpak sa mga lamok sa paligid nila habang sinasabi niya kay Kevin, malapit na magmadaling araw, bakit wala pa sila? Miss, ipinupuslit sila dito, kaya mahirap tansyahin ang eksaktong oras ng paglalakbay sakay ng bangka. Dapat ay nandito na sila kaagad. Pero miss, sinabi ng master na ito ay isang krusyal na oras at na bawal ka gumawa ng kahit ano sa Con City. Napag-isipan mo na ba ito? Agad na nagdilim ang mukha ni Charlotte. Kevin Lowe, hindi ito isang bagay na dapat mong alalahanin. At ikaw ang naggarantiya sa akin ng buong kumpiyansa na ang mga taong ito ay malakas, na walang magiging problema, kaya't hinayaan kitang makipag-ugnayan sa kanila sa unang lugar. Dapat mong malaman na si Tyr Summers ay nagpapalaki ng isang grupo ng mga matitikas, at sila ang nagpabagsak kay Larry at sa kanyang grupo. Miss, you don't have to worry about this at all. This group of people can't hire with just money. In fact, we're in luck. Nagkataon namang may sama ng loob ang mga taong ito sa Tyr Summers na iyon. Kaya naman tinanggap nila yung mission natin. Medyo mataas yung bayad, so parang extra money na lang sa kanila kasi kahit hindi natin sila kinuha, they would have come for Tyr Summers either way, sagot ni Kevin. Nakangiting confident. Ngumuso si Charlotte. Kailangang mamatay si Tyr Summers sa pamamagitan ng aking mga kamay, kaya ang mga taong inupahan ko lamang ang pinapayagang mag-alaga sa kanya. Ako, si Charlotte Fisher, ay hindi kailanman naging napakalaking kawalan mula noong bata pa ako. Hindi ako maaaring umupo na lang at kunin ito. Gayunpaman, kung ang grupo ng mga tao na ito ay kasing lakas ng sinasabi mo. Pagdating ng panahon, maaari nating hilingin sa kanila na tulungan ang pamilya Fisher sa pagkumpleto ng malaking proyekto sa Prime City. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Kevin. Naisip ba ni Charlotte Fisher na maaaring hilingin ang mga taong ito? Imposible. Hindi ganoon kababa ang layunin ng mga taong ito. Sa sandaling iyon, makikita ang mga kumikislap na ilaw na nagmumula sa ilog.
Umayos ng upo si Kevin, hindi maipaliwanag ang kaba sa loob. Miss, nandito na sila. Kabanata 106 na po. Night Falls, unang bahagi. Sa wakas, inampis ni Charlotte ang kanyang kamay sa kanyang balikat sa inis na ginawang putik ang isang pinakakain na lamok. Ituro sa kanila ang daan. Hawak ang flashlight sa kanyang kamay, pina-flash ito ni Kevin sa ilog sa isang maindayog na paraan. Sa kabilang banda, ang isang tila normal na bangkang pangisda ay gumawa ng parehong bagay bilang tugon bago ito tumawid. Sa ilang kadahilanan ng ang bangkang pangisda na iyon ay lumalapit, lahat ng naroroon, kabilang si Charlotte Fisher, ay hindi sinasadyang nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Parang isang phantom ship na puno ng mga patay na kaluluwa ang gumagalaw patungo sa kanila. Ang lakas ng loob nilang maghintay ng matagal. Puno ng paghamak ang tono ni Charlotte. Simula pagkabata, siya lang ang naghintay sa ibang tao. I hope this group of people will satisfy me. Otherwise, don't blame me for showing them no mercy. Sa likod niya, lumapit ang isang lalaki na may one-eyed wolf head tattoo at sinabing, "Young miss, kailangan mo bang subukan ko sila mamaya?" Ang lalaking nagsalita ay may palayaw na lone wolf. Isa siyang dalubhasang manlalaban na binayaran ng pamilyang Fisher ng magandang pera upang makalakam. Ang mga kakayahan ng lalaki ay pare-pareho kay Larry at siya ay nagtatrabaho ngayon bilang bodyguard ni Charlotte. Dahil malapit nang magsimula ang malaking proyekto sa Prime City, hindi pinahintulutan ni Gary si Charlotte na gamitin ang mga mapagkukunan ng pamilya Fisher. Kaya, ang tanging mapagkukunan na magagamit niya ay ang lone wolf na iilan lamang. Oo naman, sabi ni Charlotte, walang pakialam na tumango. Shocked Kevin immediately exclaimed, "Young miss, you shouldn't. These people are not a kind bunch. You can't do this." Umunat ang noo ni Charlotte habang sa tabi niya nanunuya si Lone Wolf. "Kevin, your job is only to inform and liaise. Don't you think you're meddling too much? At isa pa, this is Prime City. Kahit dragon ang mga iyan, kailangan nila akong respetuhin." Gusto pang sabihin ni Kevin pero sinaman siya ni Charlotte, "Kevin, sila yung mga taong tumanggap ng $30 million ko. Ayokong malaman na gumastos ako ng 30 milyon sa isang bangkos ng kaawa-awang basura. Hindi naman masyado para suriin ang authenticity ng mga binili ko, di ba?" Hindi na naglakas loob si Kevin na magsalita pa. Hindi na kailangan. Gaya nga ng sinabi ni Lone Wolf, ang trabaho lang ni Kevin ay magpaalam at makipag-ugnayan. Hindi na kailangang pakialaman ang anumang bagay. Dahil ang mga taong ito ay gustong mamatay, hayaan mo na lang sila. Noon, wala pang 20 metro ang distansya sa pagitan ng grupo ni Charlotte at ng bangka. Sa kubyerta ng bangka ay nakatayo ang isang grupo ng mga lalaking walang sando na pinamumunuan ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may balbas. May nakasabit siyang sigarilyo sa kanyang bibig at may nakakatakot na peklat sa kanyang mukha. Ang mga lalaking walang sando ay mga mandaragat habang ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kinatawan ng bangkang pangisda. "Magandang mga Ginoo, nakarating na kami. Baka lumabas na kayo sa cabin," anunsyo ng mangingisda. Bumukas ang pinto ng cabin at lumabas ang isang grupo ng mga tao. Nang lumabas sila, naramdaman ng bawat marino sa kubyerta ang mga balahibo sa kanilang balat na tumayo. Maging ang mangingisda ay kinabahan dahil namumuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sa loob ng maraming taon sa negosyong ito ang kauna-unahang pagkakataon na makatanggap siya ng mga ganoong nakakapangit na bisita. Kung hindi dahil sa tuntunin na kailangan nilang tanggapin ang bawat customer na itinalaga ng mga nakatataas, tiyak na hindi tatanggapin ng mangingisda ang grupong ito. Ang aura na pinapalabas ng mga taong ito ay sobrang nakakatakot. Nitong mga nakaraang araw, para silang nakikisama sa isang grupo ng mga multo. Isang grupo ng 6 na tao na pawang nakasuot ng itim na binubuo ng 5 lalaki at isang babae ay lumabas mula sa cabin. 4 sa mga lalaki ay may oriental features habang ang isa ay isang itim na lalaki. Caucasian ang babaeng naka-black lipstick at eyeshadow. Nagkaroon ng hangin ng bangis sa 6 na taong ito. Tanging ang mga nakaranas ng bala at pagdanak ng dugo at nakalabas pa ng buhay ang magkakaroon ng ganitong aura. Ang bawat isa ay napakahusay na binuo. Kahit na ang babaeng Caucasian ay nagbigay ng vibe ng isang makapangyarihang kagandahan. Nanguna sa koponan ay isang matangkad at kapansin-pansing lalaki sa edad na 30s. May malaking diamond ring sa kanyang daliri. Siya ay may pinit na mukha na may itim na mga mata, kumikinang na parang 2 obsidian na hiyas.
Ang pangalan ng lalaki ay Pluto, isa sa 6 na general ni Orpheus. Nandito na tayo sa wakas. Ang babaeng Caucasian sa tabi ni Pluto ay huminga ng mahabang buntong hininga. Gusto ko talaga ng mahimbing na tulog. Black Rose, stop complaining. After the mission's over, you can sleep as much as you want. Kasama ang 2 mandaragat, nanginginig na naglakad ang mangingisda palapit sa kanila. Good sir, nakarating na po tayo sa destinasyon natin sa Riverdale Province. Tinenyasan ko na po ang liaison nyo sa pier, hinihintay ka na nila doon. Oo naman, bahagyang tumango si Pluto. Ang itim na lalaki sa tabi niya ay naglagay ng leather na portfolio sa mga kamay ng mangingisda. Nang buksan ng mangingisda ang portfolio, napuno ito ng mga salansan ng kapansin-pansing kulay pula ng mga tala. Salamat, mabuti mga Ginoo. Sa 3 araw, hintayin mo kami sa parehong lugar, sa parehong oras, sabi ni Pluto. Opo, Ginoo. Ang grupo ng 6 ay pumunta sa deck ng bangka. Malamig at nakakaaliw ang simoy ng ilog. Sa pagtingin sa hindi masyadong malayong pier, inutusan ni Pluto, pumunta tayo sa pampang. Tumango ang grupo. Makikita silang bahagyang nakayuko habang bigla silang lumipat sa deck. Sa isang iglap parang lumubog ang kalahati ng bangka sa ilog. Swish swish swish. Sa layo na humigit kumulang 8 metro, ang 6 na anino ay lumundag mula sa kubyerta na parang lumilipad na gasela at dumapo sa pier sa kanilang tapat. Nang makita ito ni Charlotte at ng kanyang grupo, saglit silang natigilan. Ang mga taong ito ay may ilang mga kasanayan, ngunit iyon ay hindi gaanong napatunayan. Ang mga eksperto sa pamilyang Fisher ay maaaring gawin ang parehong ito ay isang mas matinding bersyon ng parkour. Hindi nagaksaya ng oras si Kevin habang nagmamadaling lumapit at binati ang mga bagong dating, Mr. Pluto, welcome to our Celestial Empire Riverdale Province's Prime City. Payagan mo akong ipakilala ang ating young miss, si Charlotte Fisher. Siya ang partikular na nag-imbite sa inyong lahat dito. Ang tanging reaksyon ni Pluto ay ang pagangat ng ulo at sumulyap kay Charlotte. Iyon lang. Ang kanyang buong pagkatao ay nagmumula sa isang mapagmataas at malayong aura na parang siya ay isang makapangyarihang emperador. Malamig na reaksyon ni Pluto na ikinainis ni Charlotte. Simula pagkabata, walang nang ahas na baliwalain siya ng ganito. Sa likod niya, si Lone Wolf ang unang umakyat. His tone was filled with arrogance as he snapped, "You didn't even greet our young miss upon seeing her. Are you just too rude?"